luklukan na ako'y darating ngayon. Ako'y mag-highlight sa vlogger. Uso ngayon ang vlogger. Pero aywan ko, ipag ilang vlogger ko na ba ito? Naka-record yan, naka-documentary. 16 na po ata sa dokumentary yan. Ito, sa panahon na ito, ay pang-ilan? Pang-7, 17. 17 siguro. Sige. Ako naman, sisimula. Ave Maria, please. Pekado ko sige. Ave Maria, please. Pekado ko Ave Maria. Sa Panginoon Diyos, sa mga anak, Espiritu Santo. Magandang hapon sa inyo. Taong Pilipino sa bansang Pilipinas. Bago ko simulan itong aking paghahayag bilang banal sa lahat sa pamamagitan ng aking nagtupang ng pananaliputan, ako'y naghayag. Ginagamit ko ang kanyang bibig, ginagamit ko yung kamay, ginagamit ko ang kanyang paa. Walang ibang nagputos sa akin maliban ang Ama sa langit. Sa pamamagitan ng mahalay ng Birhen, the Holy Spirit, spouse of the Holy Spirit, mahal na Birhen, upang ihayag sa huling mga araw ang kaganapan ng mga tao sa langit at ang mga tao sa lupa ay pag-isahin. Kaya nagkakaisa ang tao at ang mga espiritu makalangit. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos na nagpatawag ng bagong pangalan, Holy Spirit, inform sa pamamagitan ng mga tinatakal. The Holy Spirit is here. You, kayong mga luklukan. And, na mensahe ng mahalin kong mensahe, nabubuhay pa sa katawan ng babae, Saint Virginia. Darating ang panahon ng araw, ay tunay na magliliwanag kayo mga luklukan. Kung mananatili kayong tapat, mananatili kayo sa grasya, sa buhay kabanalan, makakarating kayo ngayon kung saan kayo ngayon. Hindi nyo ito mararating kung kayo ay nagpabaya sa buhay ninyo, sa buhay espiritual. Kay mga luklukan, mapalad sila sapagkat nakarating sila sa panahon nito. Maraming mga luklukan ng mga banal ang mga nangawala. Bunga ng kahinan, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pagsusumikap sa espiritual, buhay pagbabanal. Ninais pa nila silang bumalik sa mga una nilang pagkatao na nagkakasala. Mga tinatakan ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit, ang anin ko, tunay na kayo na ang mga bagong Jerusalem. Dito nagtatayo ng Diyos pamamagitan ng kapangyarihan ng malay ng Birhen sa inyong bansa. Bakit sa panahon ngayon nagkakagulo-gulo kayo tao? Bakit pinakamataas na halal ng bayan ang unang presidente sa katauhan ni BBM o tawag Bongbong Marcos, sa katauhan naman ng babae na sino? Si Sara Duterte. Bakit sa panahon ngayon, sa kalagitnaan ng termino ni BBM ay nagkakaroon sapagkat ang dahilan ay inggit at sakit sa kapangyarihan. That's
Pag ganyan ang isang katauhan, bawat isa, lalo't higit ang mga namumuno sa bansa ninyo. Di ba? Hindi naman yan, tawag nito, hindi naman yan first time. Talaga nakagawian ng ninyo, magganyan-ganyan kayo sa panahon nito. Cory, sumunod si Gloria. Ngayon, tumal na naman si Tutulad na naman. Gusto na naman ni Sarah. Tapos ginamit pa yung EDSA sa people power. Asan ang people power? Wala kayong people power. Dahil hindi ko kalooban. Ngayon, ito namang pinuno yung si BBM na dahil sa inyo, kalooban ko at inutos ko kayo, gawin ang lahat kung sino ang mga humahadlang, kung sino mga malaki para makaupo, makabilang presidente ng Pangulo. Di ba nagtagumpay kayo, Maria? Kasama nyo pa si Anita. Hindi ka kasama noon, di ba? Naglo ka lang sa Sila kasama. So, nagtagumpay. Unity. O nasaan ang unity? Sinira ng demonyo. O bakit itong babaeng Sarah? Talagang struggle siya. Talagang nagwawala. Gusto niya talagang agawin ang kapangyarihan ng presidente. Bakit? Dahil sa kumbaga sa ay bukso ng tawag nito ng kapangyarihan. Gusto niyang sila makabalik lahat hindi yung tatay niya sa kapangyarihan. Sanay sila ngayon dahil nangyari yun sa ibang lugar na kung saan sila ng palipan. Karabaw po. Powerful. Ngayon, susubukan nila makabalik para sila na ngayon ang power. Hindi mangyayari yun. Dahil hindi yun ang kalooban ng Diyos. Bakit nangyayari ito? Udyok ng Diablo. Demonyo. Pinag-aaway-away sila. Si BBM, unity sila at si Sam. Yung babae at yung lalaki. Yung babae ay Diablo. Ginagamit yan. Evil yung babae. Yung si Eva, evil. Yung na hindi ko nga pinahintulutan sa Amerika na maging presidente ay babae because of evil. Si Trump, ang lalaki. Ngayon naman, ang presidente yung si BBM, nakalooban ng ama. At ngayon naman, sino itong babae? 3 taon pa nga sa bilang presidente, ang dami nang lumabas na kasinungalingan at last time ng pera ninyo. Sabi ng Kongreso, sabi na dahil meron kayong mga batas. Ayaw niyang sukupin. Dahil syempre, nagamit na ito. At walang transparency. Walang galit na galit ang mga Congress. Galit na galit yung sila. Ngayon, bala i-divert, galit na galit siya doon. Politika daw. Hindi politika yan. Kasi nga, nasanay si babae. Ngayon, ang nasa kanya, uudyukan siya ng demonyo. Si BBM, anong pinakita ni Bongbong Marcos? Nasa kanya ang Diyos. Bakit? Ayaw niya. Na, ang tawag sa inyo yan, natanggalin o ouch. Si Sarah, dahil gawa nga naman, halal ng bayan. At saka ayaw niya, dahil sa kanyang termino, hindi talaga siya pumapayag na sa ganong pangyayari. Humility siya, kababaan ng loob. Kahit tinangkaang patayin ang buong pamilya niya at yung speaker. Anong sagot ni BBM? Huwag na, hayaan na niya natin si Inday. Inday ba? Hayaan na natin siya.
Kaysa naman magulo pa, magulo yan. Kaysa dami yan dahilan. Dahil nga, yun ang laman ng puso mo. Magpatawad. Ha? Ganon ang Diyos. Dahil ayaw niya na si Inday ma-teach. Dahil tama na yun. Galit na galit talaga sa kanya. So, para to divert, galit din siya. Para mawala sa totoong focus. Saka ka nakikita ang babae na mumura, nakikita ang pinapapatayin ko. Sino ang nasa iyo? Sa iyong kaluluwa, sa iyong katawan nito. Di ba demonyo? Papatay ka ng isang tao. Ha? Mumurahin mo mula paa hanggang ulo. Sino ka? So, nasa kanya ang espiritu ng evil. Na kay BBM ang espiritu ng forgiveness at humility, kamayaan na lang. Yun ang katauhan nila. Palaban, ito namang isa, considerate. Ngayon, kayo, nalilito ng tao. Paano nangyari yun? Anong gagawin natin itong presidente? Yun. Ganun na nga, pinapakita lang talaga ang totoo ugali niya. Etong isang babae, nagkumana ng masamang spirit. Kalawang. Hanggang ngayon, etong buwang December, kailangan ko na silang, anong tawag yan? Ibaksak kasi meron silang plano na December ay to destabil o tanggalin. Kasi nga alam nila parating na yung ICC. Kulong si tatay niya. Tapos, hindi akalain nila na masasangkot si Sarah sa anomalya dito sa kanyang mga confidential. Lahat ng kanyang mga alipores ay nasa sangkot. Ngayon, ay parang siyang tuliro. Hindi na niya alam kung ano. Kasi takot siya na mabuya. Na ang lahat ng pera ay napunta sa walang kaparanan. Sila, busa-busa nila. Sila. O ngayon, nabisto. Galit na galit si Sarah doon sa mga congressman. Politika na. O, inaaway na niya. Kababaeng tao, inaaway na lahat. Ang dami siya. Pero, tignan mo siya, hindi siya affected. Diba? Mataas pa siya. Matama. Yun ang breeding niya. Doon siya pinalaki. Ng kanyang pitay. Kasi ang tatay niya, agad-agad sumaklolo. Oo, diba? Agad-agad sumaklolo yung tatay. Ano sabi yung tatay? O kayong mga aking mga liporo sa simbahan na binibigyan ko ng maraming pera, kaya o sige, mag-revolution kayo. O ngayon, gulo kayo. Ito namang mga tao, ang tao nito, syempre, sa salita, sa mga kanilang away lang. Dapat hindi ginawa, mali ang presidente. Dapat hindi niya yan salitang gano'n. Dapat, ano ba yung sabi niyang kanyang huling message na hindi ko anong tawag niya? Ano sana? Papalagan. Pero bakit naging siya ngayon? Malambot. So, marami yung mga aspeto ganyan. Kasi, ang advice sa kanya, kung papatulan nito, mangyayari at mai-impeach. Magulo yan. Kasi nakafocus na doon yung Congress, Senado, nakafocus. Hindi matutuloy yung ekonomiya. Maraming maghihirap, yun. So, it takes time. Ayaw ni isang second kalawang opinion ni ayaw niya mangyari yun. Kasi nakafocus na.